sabi na Aris, may mga evidence po ba na nag-exist sa mga angels? Sino makakasagot? Miss Cara? Ayun. Ako yung experience ko, isa sa mga sinasabi nila, mas lalo if malapit ka sa angels, there would be random feathers na mahuhulog somewhere. Parang yung isang sobrang random na experience ko na share ko is may nakita kong white feather sa mall. Yung voice na yon, narinig mo talaga sa tenga mo, not hindi sa mismong, kasi may time yung ating psychic hearing gumagana. Hindi naririnig dito, pero inside our mind meron tayong yung auditory na re-receive natin. So it can be different to all people, iba't ibang klase. May iba naririnig nila through their ears. Pero in my experience po, narinig ko siya sa isipan ko lang. Yan ha. So mula noon hindi ko nitatanong ano yung pangalan kasi sa iyo yun eh. So mula noon nagkakaroon ka na ng communication with that angel. Not most of the time po, pero kung may kapag-communicate ako sa kanya, always available naman din sila. And even hindi tayo may pag-communicate sa kanila at times, talagang nandito na talaga sila kasama natin. Usually, currently ngayon na sa akin na message ng angel is about sa strict discipline. Okay. Sa sarili? Yun yung yes, hindi lang sa sarili, pati din sa disiplina natin when it comes na kapag nakikipag-usap tayo sa ibang tao. Kasi ang napapansin daw ng mga tao sa ngayon, ang daming pangyayari, mga aksidente, mga away sa labas, mga barilan or anything else ngayon. Parang ang gustong ituro ng angel is about sa discipline. Gabi ng Misteryo. Alas 10:03 ng gabi. Gabi ng Misteryo. Nakikita niyo na ba to? To. Yan. Ito yung binigay sa atin ng kaibigan natin si Brother Nico na I think it's an angelic medallion na mayroong sigil. Now, ano bang ibig sabihin nito? Ito, papakita ko sa inyo itong usapan namin ni Brother Nico Chua, ang batang astrologer na may kaugnayan din sa mga angelic beings. Alright. Itong face na to ay anong symbol to? Sigilum Amet Dei, which is yung tinatawag na the sigil of God. The sigil of God. Ito pala the sigil of God. And ito ay yung 72 names of God. Ayan, ang advice ko dyan, lagi siyang dalhin. And then the same time, overall protection siya. Meron bang prayer to na mas malakas siguro kung yung prayer niya is Latin or Hebrew o yung sa tatlong lengguwahe nga. Yung either Aramaic, Hebrew, or Latin. Sigilum Amet Dei and the 72 names of God. It's a medallion. Ito yan, brother yung sigil. Ito yung sigil. Yan malaki. Mas malaki. Mas malaki. Kaya yung contain niya halos lahat ng mga angels mismo. Sigilum Amet Dei or yung the seal of God along with the 72 names of the angels. Wow. Meron ba kayong angelic encounter? Kayo ba'y nagkaroon ng pagkakataon na makipag-connect sa inyong guardian angel? Anong mga pamaraan ginawa ninyo para magkaroon kayo ng connection sa mga anghel? May pagkakataon ba na nakausap ninyo ang inyong anghel de la guardia? May pagkakataon ba na kausap ninyo sila in person to person? O kaya ay maaring sa panaginip, nakatanggap ba kayo ng mga mensahe? Anong mensahe yun? Very important that you have to connect to your guardian angels, to angelic beings, because we give you wisdom, we give you proper guidance, how to
deal with your daily lives, how to solve problems, how to overcome those obstacles in your lives. You know, walang dapat na ipangamba dahil sa nandito lang kami sa inyong kapaligiran. Lagi kaming nakatutok sa inyo, and we are trying to tell you what to do in your everyday lives, especially guardian angels. You know, guardian angels are very important because since your birth, they're already beside you and they give you what to do. You don't know that they are there, and they are watching over you. They protect you. They are your first defense from any threat, from any attack. So you should be thankful with them. And now I think you have to connect with them and always communicate with them. Maybe you cannot hear them, but if you try to listen through your hearts, you will hear them. They communicate with you through telepathy, through your conscience, through your gut feeling. Napakahalaga na dapat natin pag-usapan itong ganitong paksa ngayong gabing ito sa Gabi ng Misteryo. Gabi ng Misteryo. Mga kamisteryo, ngayong gabing ito pag-usapan natin tungkol sa mga angelic encounter. Kayo ba mismo ay meron kayong angelic experience or angelic encounter? Kayo ba ay nakausap na ninyo ang inyong mga guardian angel? May pagkakataon ba na sa inyong biglang tawag sa mga anghel bigla silang dumating? Nakita nyo na ba sila? Meron ba kayong narinig na boses? Meron ba kayong telepathic message na receive mula sa mga angelic beings? Paano nyo na-handle tong ganitong sitwasyong ito? At kayo ba'y nagkaroon ng mas malapit na relasyon sa ating pong lumikha mula na kayo magkaroon ng angelic encounter? Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po si Yuki ng Spiritual Guide Philippines at iniimbitahan po namin kayong lahat mga kamisteryo na manood ng Gabi ng Misteryo dito po sa DZRH ngayon darating na Sabado, May 31, alas 10 ng gabi. At ang ating pag-uusapan, tatalakayin is on how we can communicate and connect sa mga angelic beings. Kasama na rin po dito yung mga guardian angels natin at mga archangels at marami pang iba. Kaya yun lamang po, kita-kits, mga kamisteryo, at pagpalain po kayo ng buong may kapal. Namaste. Yan pag-uusapan sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. sa DZRH. Walang absent. See you! Encounters, mga sightings ito. Doon ba'y palatandaan na talagang malapit na mga experience, so meron kayong sightings ng mga UFO, Higher beings, especially to the universe you call God. Innumerable company of angels beyond human comprehension. The propulsion system. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao. Isa pang edisyon mga kaibigan ng programang Gabi ng Misteryo. Ngayon po gabi ito, ano pong pag-usapan tungkol po sa encounters po sa angelic beings. Kumusta na ho kayo? Baka meron kayong mga ma-share sa ating program tonight at ating pag-usapan. And mahalaga na talagang mapagkukulan natin ng pansin ang ating mga anghel de la guardia na nasa paligid lang natin. Mukhang hindi natin pinapansin. Welcome again Luzon, Visayas, Mindanao and worldwide sa programang Gabi ng Misteryo. Nyo pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan.
let's welcome yung ating mga guests tonight. Ano ha? Nasa ating, unahin ko muna yung mga ladies na nasa ating Zoom. I-welcome natin si Miss Yuki ng Spiritual Guide Philippines. Miss Yuki, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po, Sir Lee, at maraming salamat po ulit sa pag-imbita sa amin. Hello po sa ating mga brothers and sisters, Sister Cara and Brother Nico, at sa lahat po na minamahal natin sa kapatid. Ayan. Kumusta ka na, Miss Yuki? Ano ba ang unang sigwadang mensahe mula sa mga angelic beings based na rin sa na-receive mong message, channeled message sa kanila? Actually, mga about 10 to 30 minutes ago po, no, nag-meditate ako and as per guidance para ngayong gabi. At they informed us na nandito po sila kasama natin and to keep us open mind, open heart sa ating topic for today. Di lang masyadong maintindihan, Miss Yuki. Pero ano yung gist mismo nung sa na-receive mong message? Opo, isa sa mga message po na na-receive ko is yung sa Oracle card na Work Your Life is Council of Life. So, pinaparating po nila na lahat ng support is nandito po kasama natin. We just have to be aware. At buksan ng ating puso. So, I agree po dun sa na-receive niyo po na message dun sa channeling na para po makapag-communicate tayo sa kanila, kailangan po bukas din ang ating puso. So, receive yung guidance nila. Alright. Salamat, Miss Yuki. Mamaya mabalikan kita. No? Salamat. Welcome again sa ating program. Si Miss Cara Cristobal. Kumusta ka na, Miss Cara? Magandang gabi sa iyo. Welcome sa ating program. Good evening po, Sir Ray. Rinig po ba ako? Yes, loud and clear and very clear ang video. Thank you po. So, if may narinig po kayo kumakanta sa background ko po ngayon, pasensya na po, okay viewers. So, sa mga viewers nyo po, nagkakaraoke po yung mga officers. Ayos lang yan. At pinagbigyan po nila din ako na mag-attend. So, thank you din po, Sir Ray, sa pag-invite sa akin. So far, ano ang latest from the angelic beings? Any nasagap na mensahe? So, nung in-invite niyo po ako, sinabi nila sa akin na ituloy mo na yan, turuan mo rin sila kung ano mga natutunan mo. Makakatulong din yun sa mga viewers po, at least. Yes, mamaya siguro bahagi mo rin kung paano mo na-receive yung ganyan mga messages from them, para naman kahit paano magkaroon ng idea yung ating mga viewers, yung ating mga listeners. Ano ba dapat nating gawin to receive or to communicate with angelic beings? Salamat, Miss Cara. Babalikan kita, promise. At ngayon, mga kaibigan, welcome uli natin. Uy, kailan ba huli natin nakaugnayan si Brother Nico? Brother Nico, magandang gabi sa iyo ng Mystic Way, isang very young astrologer. Brother Nico, kumusta ka na? Hello, Brother Ray. Thank you sa pag-invite once again and thank you. Ito, okay naman ako as of now. So far, ano ang latest from the hierarchy of angels? Madami, Brother Ray. As in, madaming message, lalo na sa mga bituin. Sobrang daming message na gusto iparating ang mga angels. Pero, naghahanap ako ng tiyempo kung paano siya masabi na in a way na hindi magpapanik yung mga tao at saka in a way na tignan nila to as a challenging aspect or it's a time para sa atin din ng awakening ng spirit natin, di lang by physical and practical ways but also in our spiritual ways din. Bay, gawin mo siyang parang lang, informative. Informasyon lang. Ayan. Nang walang halong pananakot. Ayan. Ano yung first? So ano yung na-receive mo na maaring i-relay natin sa ating mga viewers and listeners? Usually currently ngayon na sa akin na message ng angel is about sa strict discipline.
Okay. Sa sarili? Yun yung, yes, hindi lang sa sarili, pati din sa disiplina natin when it comes na kapag nakikipag-usap tayo sa ibang tao. Kasi ang napapansin daw ng mga tao sa ngayon, ang daming pangyayari, mga aksidente, mga away sa labas, mga barilan or anything else ngayon. Parang ang gustong ituro ng angel is about sa discipline. Oh, discipline and pwede bang dagdagan ko respect? Yes. Kasi nawawala yung respeto eh. Lalo na nauso lalo ngayon sa mga social media, yung mga chat dito, chat doon. Abay, sa halip na tingnan nila ng mas positibo, ginagawa nilang mas negative, ha? Yung kanilang naririnig, yung kanilang napapanood. Parang nawawala yung pagiging human natin. Hindi nagiging humane ang human. Ganun na nangyayari, di ba, Brother Nico? Yes. Kaya gusto ngayon na ipaalam ng angels, since mahal tayo ng Diyos dahil isa ang Pilipinas sa mga religious na continent. So, nag-undergo tayo ngayon ng matinding transformation, hindi lang sa government, pati rin sa buong Pilipinas din mismo. Kaya madami siyang gustong ituro, as in sobrang dami. Oo. Pero so far, unang-una, may tanong lang dito si Anthony Abrenica, yung mga nakatutok sa ating live stream sa Facebook sa DZRH. Ano po kaya ang language sa langit na ginagamit din ng mga anghel? sa palagay mo, hindi naman natin alam kung ano nga ba, no? Pero sa palagay mo, Brother Nico, ano nga ba yung language na ginagamit nila? When it comes sa language, honestly, hindi ko rin masasagot yan kasi iba ang lengguwahe ng heaven mismo. Pero madaming revelations kung ano yung naging lengguwahe ng heaven. Yung iba sinasabi nila ay Aramaic daw dahil yun daw yung unang lengguwahe ni Jesus. Noong nasa, Jesus the Nazarene, ganyan. Yun daw yung unang lengguwahe niya, which is mas matanda daw sa Latin. Yung iba naman sinasabi nila ay Enochian, which is mga lengguwahe pa ng mga unang kapanauhan pa ni Adan at Eva. Kaya walang makakasagot kasi lalo na ang salita ay sobrang misteryo to the point na kaya niyang magwasak ng puso ng isang tao at buhay. To the point na kaya niyang magwasak ng long term. So kung kaya niyang magwasak, kaya din niyang mag-heal. In fact, wala namang language. It's how we interpret kung ano yung gusto nilang sabihin, di ba? Usually, they send us messages through telepathy. Iba, yung gut feeling lang natin, yung ano nararamdaman sa ating mga puso, yung mga language nila eh. Ha? O, di ba? Yes. Pero yung madalas ang light language nila, kapag nagsalita na sila, madalas sa atin is revelations and realizations. Tapos, later na lang natin malalaman na galing pala siya sa angel kasi yun yung bagay na parang kailangan din nating ma-share sa iba para magdulot din siya ng healing sa iba and also support and help them. And saka if they channel messages, depende rin yun sa taong nagcha-channel kung kung Pinoy ba siya, kung Amerikano ba siya, o di ba? So parang nagkakaroon dito ng hindi naman perfect na English yung maririnig mo, o di ba? Kung Pinoy Ilocano yung nagcha-channel tulad ko, baka Pinoy English Ilocano yung maririnig ninyo. Pero mahalaga kung ano yung mensahe na gustong ipabatid sa atin. Yun ang pinaka-importante dyan. Maraming salamat, Brother Nico. Babalikan kita sa ating pinag-uusapan ngayon. Maybe mamaya ay i-relay mo sa amin yung mga revelations na maaaring maibigay sa ating mga kababayan from angelic beings. Bati muna natin si Beth Gray. Good evening po. Ayun, si Gio Ambas, sabi niya, Master Ray, anong uri ng sacred angel ang nagiging gabay po natin? Usually po ba ay archangel po? Actually, lahat naman nagiging gabay. All angels are guides. Pero basically, our guardian angel is ang pinaka. Nandiyan lang sa tabi. Alright. Si Miss Yuki ng Spiritual Guide Philippines. Miss Yuki, may time ba na talagang, sandali,
ano yung first time na nagkaroon ka ng communication with angelic beings na nung unay hindi ka makapaniwala na angel na pala yung nagbibigay sa iyo ng messages? Okay, the first time na naka-receive po ako ng message from my guardian angels is way back 2005, nung nagsisimula pa lang po ako mag-meditate. And then, kasi yung mga panahon na yun, parang ang kausap ko lang palagi yung sun, yung moon, yung stars. So mostly, I'm just by myself. And then during meditation, nagkaroon ng question sa akin na paano ko kaya may kilala yung guardian angel ko. So, I tried to communicate like just any other person na pwede mong malaman kung ano yung pangalan mo, like that. And then suddenly, I received a voice sa isip ko, like a telepathic message. So, I agree po na nakikipag-communicate ang mga angels through telepathy. At sinabi niya yung pangalan niya, until now, hindi ko pa rin nakakalimutan dahil gano'n na lang talaga naging memorable para sa akin kasi that is the first time I heard someone's voice beside my ayun. So yung voice na yon, narinig mo talaga sa tenga mo, not hindi sa mismong, kasi may time yung ating psychic hearing gumagana. Hindi naririnig dito, pero inside our mind meron tayong yung auditory na re-receive natin. So it can be different to all people, iba't ibang klase. May iba naririnig nila through their ears. Pero in my experience po, narinig ko siya sa isipan ko lang. Oo, yan ha. So, mula noon hindi ko nitatanong ano yung pangalan kasi sa iyo yun eh. So, mula noon nagkakaroon ka na ng communication with that angel. Not most of the time po, pero kung may pag-communicate ako sa kanya, always available naman din sila. And even hindi tayo may pag-communicate sa kanila at times, talagang nandito na talaga sila kasama natin sa buong cycle ng buhay natin. Even at death, kasama pa rin natin sila. Kaya totoo po na, no man is an island, kasi meron na tayong kasama sa buhay. Oo. Hindi lang natin sila nakikita. Alright. Salamat, Miss Yuki. Si Miss Cara, kailan ka naka-interest? Naka-interest na malaman kung totoong may anghel? Ako po, parang ever since bata po talaga, yung turo sa akin is always pray to your guardian angel, gano'n. So, since bata, nagpa-pray ako noon. Then, syempre, as time goes on, may moment na, di ba, magkakaroon tayo ng konting disconnect. Then, eventually, babalik din siya if it's your time. So, yung isang naging close friend ko, she works with her angel guide a lot. Then, pero parang nag-resonate din siya sa akin. Then, suddenly, I encountered one of the archangels. So, ano nangyari? So, ang nangyari, dun sa encounter ko, nandun ako sa parang half-asleep na state. Tapos dun sa kwarto ko, tapos, ang warm nung present. Tapos, syempre, nagtataka ako parang, what's happening? Bakit ako nasa gantong state? Then, nagpakilala siya sa akin. Sabi niya, I'm, Archangel Gabriel, I'll be one of your guides. Tapos, nagulat ako, kasi, hindi ko talaga siya nakita, like, yung experiences ng iba. But, nasa-sense ko siya kung nasaan siya. And it's very pleasant. Then, ever since noon, parang
nagka-interest ako learning more about the angels. Then, ayun nga po, nung nag-Ciudad Verdadero po tayo for the first time, mas nila sinabi sa akin na, you're gonna work with us. And it's happening na sa akin with also with the crystal, ganun po. Ang sabi, you're gonna work with us, parang ganun. Opo. Di nila sinabi and na... also, di nila sinabi na... kapag... Di nila sinabi na you're also an angel. Hindi ko nga, hindi nila sinabi. May bumulong na lang sa akin. Na, alam mo ba, umang angel talaga. Talaga. Pero actually, yes. Actually, lahat naman talaga tayo, no? If we help someone, if we help people around sa ating mga sa paligid, tinuturing tayo mga anghel, di ba? Sabi nga nila, uy, anghel ka ng buhay ko. O, di ba? Kasi tinulungan mo ko. O, di ba? Which is correct, ano? Yes po. So, mula noon, ay tuloy-tuloy na yung communication mo with them. Opo. And recently po, yung nakwento ko po sa inyo, kasi isa sa mga pina-follow kong mga spiritual teachers, si Diana Cooper, and meron siyang lesson about merging with Archangel Michael. Then, yung meditation niya, ginagawa ko po. So, I'm also making my connection with Archangel Michael. Ayan. May time ba na nakita mo si Archangel Michael visually? Yung visual na nakita? Through, parang through vision lang. Pero hindi ko po siya nakitang-kita pa. Pero, ko na po yung, medyo na-differentiate ko na po yung mga energy levels nila. Parang, iba talaga kapag si Michael, iba si Gabriel, iba si Raphael. Ayan, yung 3 na sobrang kilala natin dito sa Pilipinas. Alright. Maraming salamat, Miss Cara. Very interesting itong pinag-uusapan natin. Balikan ko lang si Miss Yuki. Miss Yuki, how do you differentiate yung iba't ibang mga angelic beings? Based na rin sa experience mo, yung mga energy sila na nararamdaman mo, kung ano yung biglang gustong makipag-communicate. Yes po, I agree po with Sister Cara na may iba't iba po silang pakiramdam sa energy. Minsan, kapag nagparamdam sila sa'yo, yung energy nila, kapag hindi mo pa ma-differentiate kung sino sila, magpapakilala sila na I am Archangel Michael, this is my energy, this is my purpose. So, in my experience lately, sir, talagang kumokonekta si Archangel Michael sa mga panahon na to. Lalo na I asked bakit mas ramdam ko siya. Kasi tulad na rin po ng sinabi ni Brother Nico, is marami pong nangyayari ngayon sa mundo. At nagbibigay po ng support si Archangel Michael bilang the great protector para sa mundo at sa bawat isa. Ayun. So talagang actually totoo yan. Madaling kumunik kay madaling kumunik kay Archangel Michael ngayon. Brother Nico, what do you think? Meron ba talagang maaring mangyari na dapat kaya nandito yung mga angelic beings and parang yung portal nila ay bukas? Yes, sobrang bukas na ang portal ngayon, Brother Ray, kasi mas nagiging open na ang heaven ngayon, mas lumalaganap yung kasalanan sa mundo. Kaya ngayon, mas open na sila na magkipag-communicate in a way na, kasi usually, kilala natin ang mga anghel na sobrang ilap, pero pag ang isang tao, sinik niya si God with all his heart, with all their minds and with all their souls, doon nila makakonect yung mga angels talaga nila, especially yung number 1 na angel na nakatalagang since birth na ipanganak sila, ay yun yung guardian angel nila.
Meron ka bang pwedeng ma-share na maaring isa sa mga revelation na maaring mangyari kung bakit ganon at talagang ano sila ngayon lumilitaw sila at bigla sila nagbibigay ng mga mensahe? Isa sa mga revelation na pinakita sa akin ng anghel ay ang nakikita sa mundo sa ngayon ay nawawala yung pag-ibig. Which is yun yung pinakaunang number 1 na pinaka-foundation ng buong sangkatauhan. Pero dahil doon, dahil wala yung pag-ibig, ang nangyayari, naggagamitan na lang ang mga tao kaya nagkakaroon din ng conflict of interest, which is instead na understanding na lang, dahil sa conflict of interest, nawawala ang pag-ibig, nawawala ang pag-iintindi. Kaya mas nagkakaroon ng mas maraming chaos sa mundo na sariling interest lang ang ginagamit nila. Kaya nangyayari, imbes na magkasundo, imbes na mas maging okay pa yung mundo, lalong-lalo na sa mga bagong bata o bagong panganak ganyan, yun yung gustong ibalik na ituro ng mga anghel. Regardless do kung anong religion, no? Ano yung spiritual practice, talagang matindi ngayon yung parang nagiging greedy ang tao, selfish lang, ganon? Yes. At nireveal din sa akin ng angel dati pa na bawat names nila is pertaining sa isa sa mga functions ni God. Kaya 72 siya dahil 72 na kung gaano tayo kamahal ng Diyos at kung ano yung Diyos sa atin. Kaya tinawag siyang Shem HaMephorash or the 72 names of God. So 72 names of God, ito yung 72 names of angels. Yes. Wow. At bawat angel, nag-example siya ng isa sa mga function ni God bilang siya na Diyos na pumoprotekta, nagmamahal, nagpo-provide. Ayan, naku, very interesting yan, Brother Nico. Mamaya babalikan kita, no? Atin munang i-shout out yung mga nakatutok ngayon sa ating gabi ng misteryo. Si Mar Urbano, magandang gabi po sa inyo, Kamar, watching from Las Vegas, Nevada. Uy, kumusta na kayo dyan sa Las Vegas? Si Dimitri Silvestre, Nebagarabi, Sir Ray, Lakay, present ho, watching from Dubai. Kumusta na kayo dyan sa Dubai? And of course, si Eduardo Narvaez, maging si Ron Bustamante. Yung mga pangyayaring ito sa paligid natin, nagkakagirian ng mga iba't ibang mga bansa at mayroong mga away. Sa palagay ninyo, ano ang maaring mensahe dito ng mga angelic beings para magkaroon ng disiplina itong mga nagbabangyan na ito? Miss Cara, paano yun? Mayroon ka bang na-receive na mensahe kung ano nung dapat na gawin sa paligid? So far, more on po kasi ako, self. Pero ang understanding ko dyan is most likely they're helping us to learn talaga what we should do. And it's also a lesson for us to start really connecting to God. So, minsan kailangan talaga mangyari yun, kung ano man yung mga disaster. So may purpose yun. Just to learn na magkoconnect tayo kay God and i-guide nila tayo doon. Parang parang nangyari, kailangan mangyari para ma-realize natin na nandiyan mayroong divine power na pwede mag-intervene. Opo. Ayun. Miss Yuki, ano sa palagay mo? May mga pagkakataon ba na if you receive angelic messages, sinasabi nila kung anong dapat na gawin ng tao? Yes, sir. Kasama na rin po yung guidance ko. Actually, habang binabanggit niyo yung message, napabunot ako eh. So, share ko rin po sa lahat, no? Basahin, pakita ko sa ka. Alright. Hindi pa na nakikita. Basahin ko na lang. Okay, so, go ahead. You're already doing it. Stop overthinking. Keep facing your true north. So, pinaparating po nila to be our most authentic self. Lagi nga po sinasabi ni Brother Jay
Spiritual Guide Philippines is Be Your Higher Self. Be Your Higher So, Self. just po, stay connected. Palakisin pa po natin yung faith natin, lalo na sa nangyayari ngayon. At lagi po natin tatandaan na huwag natin gagawin sa ibang tao yung bagay na ayaw nating maranasan or gawin ng iba sa atin. Kasi gano'n na rin, most of the people, they are not really aware kung ano yung ginagawa nila ay kasalanan na pala. Like yung turo ni Jesus Christ, niliberate niya tayo, pinakawalan niya tayo sa kasalanan. In what way? Ginamot niya yung ignorance sa atin. Kumbaga sabi nga ng ni Panginoong Kristo nung ipinako sa krus, nagtaka yung mga tao, bakit meron sa katabi niya isang magnanakaw, yung isa I think type of makasalanan din. So, kasi nandun yung forgiveness ni Jesus Christ to let people know na Panginoon, patawarin sila dahil hindi nila alam yung ginagawa nila. So, that is the awareness sa mga sin na ginagawa ng tao. Kailangan alam natin kung itong bagay na to ay hindi nakakabuti or nakakabuti para sa isa. Ayan. Salamat, Ms. Yuki. Brother Nico, of course, sa day-to-day life natin, marami tayong ginagawa. So parang lumalabas, pinapaalala sa atin ng mga angelic beings na kahit na busy tayo sa ginagawa natin, dapat tumingala tayo sa taas. Yung self-realization natin na hindi lang tayo nandito, meron tayong ibang purpose sa buhay. Brother Nico. Yes, tama, Brother Ray. Kasi madalas sa buhay natin, ang lagi lang natin nakikita is sariling problema natin at problema ng mga taong mahal natin sa buhay. Pero dahil doon, minsan, yun yung naging distraction ng demonyo, kaya nakakalimutan natin si God, pati na yung mga anghel niya na handang tumulong sa atin. Pero sandali lang, meron lang mga tanong. Ano ang pananaw ng mga angelic beings sa mga extraterrestrials? Sa ngayon, yun ang hindi ko masasagot dahil hindi ko pa natanong sa mga angels. Madalas din ako magtanong sa kanila every time na meditation, especially kay Nitaya. Kasi si Nitaya, sa kanya ako nung araw na pinanganak. Si Nitaya kasi siya yung tinatawag na ancient wisdom of God. Nitaya yung ibig sabihin ng pangalan niya. But I think it is also, mayroon din silang communication with angelic beings. Yes, meron din sila. Pero madalas hindi nila yan napapansin din. Saka iba naman yung dimension na ginagalawa ng mga ETs sa dimension na ginagalawa ng mga angelic beings, because they are divine. Di ba? Ang mga ETs, makukonsider ba natin sila mga divine? Hindi naman, di ba? O depende sa kanilang ginagalawang dimension? Ang mga 80s is parang doon pinakita ni God na despite na wala silang gaanong paniniwala, ganyan. Doon pinapakita na kung gaano pa din ka-selfless yung love ni God sa kanila kahit saan pa silang dimension na galing. Okay. Meron lang mga feed na depende rin daw sa existence ng mga extraterrestrials. Kung mga light beings na yan, mukhang they are very close to divine dimension. Pag mga light beings na. Kasi may mga ETs na hindi pa light beings di ba? Iba nga parang half human, half physical and half spiritual. Yun ang kanila existence. Alright, so sa ating mga taga-subaybay, baka pwede kayong magbigay ng inyong mga insights, ng inyong mga nalalaman tungkol sa existence ng mga angelic beings. Tulad ni Aris, sabi na Aris, may mga evidence po ba na nag-exist sa mga angels? Sino makakasagot? Miss Cara? Ayun. Ako yung experience ko, isa sa mga sinasabi nila, masyado if malapit ka sa angels, there would be random feathers na mahuhulog somewhere. Parang
yung isang sobrang random na experience ko na share ko is, may nakita kong white feather sa mall. Diba? Parang saan galing yun? Imposible, ano? Imposible may lumilipad na ibon sa loob ng mall. Pero may time din na mayroon naliligaw. Pero titingin ka eh. Diba? Kung selyado yung lugar. Tapos, white feather po talaga siya, ganito kalaki. Tapos, okay, they're telling me that they're nearby. Mamaya connect daw, gano'n. Hindi naman kaya feather yun ng guardian angel mo, tinanggal lang dun sa kanyang wings yung, yung feather sa kay nilapag. Kung ganun din po yung nangyari, pero most likely ganun po kapag malapit ka talaga sa mga angels mo. Tapos yung minsan yung iba, may mga scent din po sila yung angels. Na kapag may random na sobrang bango, na wala ka naman nakikita. Ayun, yun po yung isa sa mga possible signs. Tatanong ko nga sana yun yung scent na yun. Miss Yuki, ano bang scent ng mga angelic beings? Nakaamoy ka na ba? Actually, may experience ako, Sir Ray, amoy Palo Santo. Palo Santo? Yes. According sa, ito Palo Santo, amoy ng spiritual realm. Mukhang may, tama, mukhang ganun nga, may ganun pagkakataon. Na parang, kasi kung titino sa paligid, parang wala naman nagsusunog ng Palo Santo, pero bakit may ganung naamoy? O diba? Pero yung ibang scent yata, I don't know, depende rin siguro sa kanilang existence, sa kanilang ginagampan ng tungkulin. Brother Nico, do you have anything about it? Parang maibibigay na information tungkol dito? Sa experience ko, Brother Ray, yung parang sinunog na honey na insenso. Ano bang amoy yung sinunog na honey? Ayaw nga, no? Medyo sweet yung amoy. Nga, no? Parang ganun, no? Pwede rin. Parang parang amoy candy ba? Parang amoy sinunog na candy? Parang ganun? Parang ganun, Brother Ray. Tapos yung amoy nila sobrang calming, like kahit sobrang panic o anxiety, bigla mawawala yun pag naamoy mo siya. Parang mag-redirect yung energy mo bigla. Pero sandali, itong ganitong mga na-experience natin, ito ba ay physical senses natin gumagana o yung ating psychic senses? Both, Brother Ray. So, both psychic and physical senses? So parang yes, Brother Ray. Parang nag-merge na yung senses natin na yon. Yes. May explanation dyan, Brother Ray, kung bakit hindi lang spiritual pati physical. Kasi si God, ginawa niya ang mundo within the system with limitation ng science. Pero si God, outside siya ng limitation na yon. Ibig sabihin, yung oras sa plane ni God along with the angels is time zero. Pero yung oras natin, umaandar pa din siya. Ibig sabihin, kayang mag-travel ni God, pati din mga angels niya from past, present, future kasi correct. Nasa iisang limitation tayo. So, kung feel natin sila, na-sense natin na spiritually, what more pa physically and scientifically? May nag-feed tuloy. Tama raw yung turo ni Professor Jimmy Licauco na para ma-perceive mo, ma-sense mo yung existence or presence ng mga divine beings, you have to be, dapat gagamitin mo rito extrasensory perception mo. Not the physical senses only, dapat pati yung ESP. Yes. Kasi hindi mo ma-sense, hindi mo sila ma-sense, hindi mo sila mako-communicate kung yun lang physical senses mo lang gumagana. Di ba, Miss Cara? Yes, kaya kailangan magkaroon ng unity. Yes, di ba, Miss Cara? Within the self. Ganun ba yung ginagawa mo? Ha? Si Miss Cara. Ano po? Kung ano po yung ginagawa ko po? Yes, po ba yung tanong? To sense them. To sense the divine beings, the angelic beings, and other spiritual beings. Ako po, ang ginagawa ko talaga, if I really want to connect them to them mostly, parehas kayo, Miss Yuki, yung magme-meditate. Yes. Magme-meditate muna ako. Then, magko-connect muna ako. Mag-align muna ako parang with God. Then, after that, tatawagin ko na yung mga angels.
like, depende sa sa gusto kong i-work on. Isa is yung guardian angel ko, parang guardian angel, gusto ko sana help niyo ko dito sa sa bahay, may ganitong problema, baka pwede niyong bulungan din yung guardian angel nila para mabulungan yung mabulungan yung kapamilya ko, ganun. Actually, pati daw while praying, kapag nagdarasal daw, may time na talagang nararamdaman mo sila at nagbibigay din sila ng messages. Bigla ka mapapatigil sa pagdarasal mo eh. Kasi habang nagdarasal pala tayo, we also parang nagsishift yung consciousness natin sa meditative state, ano? Yes, po. Ganun na nangyayari. Ito po yan. So, as I guess for Filipino, ang pinaka mabilis na way is through prayers po talaga. Ayan, naku. Ikaw ba, Miss Yuki, may time ba na nakapag-astral ka and you meet angelic beings during astral journey? Yes po, I had experience before na nakapag-astral ako sa angelic journey. And then, I saw yung mga ophanims, yung bilog siya na maraming mata. Tapos, I saw them, how they communicate. So, kapag kaharap kasi sila, talagang hindi mo makikita any emotion. Just yung itsura lang nila na bilog na maraming mata. Pero, telepathically speaking, naiintindihan mo. Tapos, parang ang weird lang din kasi parang nakikita mo silang nakangiti even na wala naman silang smile or what. Yung feeling, ganun. Yung energy nila. Opo. May tanong tuloy dito. Totoo ho ba na mas malapit ang mga angels sa mga bata? Lalo na yung mga baby natutulog nakangiti pa sila. Brother Nico, bakit ganun, no? Yung mga baby natutulog pero nakangiti. Di ba tayo din pag natutulog dito nakangiti rin tayo? Kasi ang mga bata, every time na pinapanganak sila yung mga tinuturing na new messengers of the world. Okay. Kaya malapit sila sa mga angels and also at the same time, nasa Bible din nakasabi na masyadong malapit ang puso ni Jesus sa mga bata. Gustong-gusto niya din yung mga bata. Kaya more likely, mas malapit yung mga angels sa mga bata kasi sobrang inosente nila. Ayun, Lalo na pag bagong binyag. Ang angels ba nag-i-exist sa paniniwala ng mga Buddhism? Mga Buddhist? What do you think, Brother Nico? Ibang mga actually, di ba parang ganun din Pwede rin sila magpakita. As far as I know, brother, ang Buddhism more on sa nature sila tsaka din sa pagiging humanistic nila. Pero ang nakakatuwa doon habang nagre-research ako sa mga angels, tsaka lalo na sa 72 Names of God, yung Buddhism, yung pinaka number one na teaching niya is do not offend others as you would not want to be offended, which is yun din yung pinaka turo din ni Jesus. Sa Christianity, ang sabi niya, in everything do to others what you would have them do to you. So grabe yung coincidence na iisa yung turo nila. So, parang hindi siya magkakalayo din sa ibang religion, pati din sa Islam, Hinduism, Taoism, Confucianism. Parang may nagsabi na mag-a-appear daw sila according to practice, kung ano yung pinapractice ng mga iba, Meaning, pwede rin daw sila magpakita as monghe, pwede rin sila magpakita as yogi, yan, sa mga Hindu, pwede rin sila magpakita as light. Ayun, kaya naman pala, pwede naman pala Kaya lang, hindi sila magpapakita na tulad nung sa Christian belief na may wings or di ba? Yung maraming mata. Maraming mata, ayun. So, pwede pala sila. So, sandali, nag-shape-shift pala sila kung ganon. Yes, kaya nilang mag-shape-shift. Depende sa kung ano yung pinapractice spiritually ng mga tao. Ayan, pwede pala, Miss Cara, may time ba na inasam mo rin na makita sila physically?
Opo. Meron din naman po, siyempre. Kasi parang nako-curious din ako. Sabi ko, paano kaya sila magpapakita physically sa akin? Na pwede mong matouch. Parang gano'n, no? Opo. Kasi alam ko naman po na, ayun nga po, like yung sabi niyo, yung iba kasi nakikita nila na nagpapakita sila as like, yun nga, parang as humans with wings, gano'n. Sa iba, parang puro mata. So, iba-iba talaga. Pero, magpapakilala naman sila kung sino sila. Yung iba yata, nagpapakita rin na parang kamag-anak mo eh. Pwede din po kasi sila yung maging maging guardian angel nyo po. Talaga. Miss Yuki, may time ba na may lumapit sa'yo at parang, naghihingi ng tulong or what, tapos na biglang sumagi sa isip mo na parang, sandali lang, parang kakaiba yata to eh. Ha? Hindi kaya anghel to. Meron bang ganun pagkakataon na Miss Yuki na naisip mo rin yun? May times po na ganun, sir eh. Minsan yung mga akala parang tinetest ka lang. Nakikita sa labas, mga taong, mga kapatid natin na nangangailangan, no? Parang may feeling na kapag tinitingnan ko sila sa mata, iba yung frequency, iba yung feeling, something na gano'n. So, kaya pagka may lumapit na kailangan ng tulong, tulungan natin. Kasi, regardless kung ano talaga yung, kung sino ba talaga sila. Basta pag may kailangan ng tulong, tulungan natin sa kakayanan. Ayan, alright. Maraming salamat, Miss Yuki. And now, bago tayo, we have 8 minutes na lang, sa ating program. Brother Nico, ano yung practice na dapat natin gawin para mas closer tayo sa mga angelic beings, sa divine existence ng mga beings na yan? So, unang-una, para mas mapalapit tayo sa mga angels natin, especially sa birth angel natin, dahil lahat tayo, meron tayong kanya-kanyang birth angel, 3 sila, which is yung physical, moral, at saka yung soul guardian angel natin. So, unang-una, para mas mapalapit tayo at mas marinig natin sila, at mas maging connected tayo sa kanila, alamin natin na ang mga anghel ay sobrang malilinis na being sila. So, kailangan muna natin magbawas ng kasalanan, manghingi ng tawad sa Diyos, and also at the same time, more on shadow work and meditation, and buksan din natin yung puso natin, maging open tayo. Nang sa ganun, mas maging clearer pa yung link natin sa kanila. So, wala kang iniisip na masama sa kapwa, ganun. Yes. Wala kang bad agenda, mga ganun, ha? Kung sakali man, baguhin mo. Parang ganun. Yes, Brother Ray. Ayan. More on transformation siya sa sarili natin na dapat maging katulad tayo ni Master Jesus Christ, na maging Christ-likeness tayo para maging blameless tayo sa mata ng Diyos, and also mas matatawag natin yung mga angels in an instant. Ayan. Maraming salamat, Brother Nico. Miss Cara, yung mga pagpunta mo sa mga sacred places like Banahaw, Ciudad Verdadero at iba pa, nakakatulong ba to para magkaroon ka ng connection with angelic beings? Opo, kasi syempre po may certain vibration po rin yung mga angels, gano'n. So, kapag, yun nga po, like sabi ni Nico na kapag ginagawa kang shadow work mo, ibig sabihin, natataas mo yung vibration mo. So, dahil, parang somewhat mag-meet kayo halfway, gano'n po. Oo. So, parang looking forward na makita mo sila, no? Kapag pupunta ka pa lang sa isang lugar, sacred place. Pero actually, sa mga Kristiyano, sa mga Katoliko, sa simbahan meron din, di ba? Makikita mo rin mga angelic beings sa mga churches, ano ha? Opo. Mas lalo kapag ako, I go to a Christian church. Kapag praise and worship time, nakikisama po sila sa praise and worship. Oo, hindi ko sila nakikita, but I sense them. Oo. Na when I'm singing, they're also singing with us. Ayan. Oo. And sabi nung ibang mga nakakita
nasa ano raw, nasa malapit sa altar. Kasi yung altar parang ano yun parang nakapako doon yung maliwanag na energy galing sa langit. Parang laging bukas daw yung langit sa altar. Kaya anytime pwedeng magpakita yung mga angelic beings. So yan. Maraming salamat, Miss Cara. Miss Yuki, sa practice ninyo sa Spiritual Guide Philippines, you do chanting, may mga mantra. Ito ba yung way din, no, to raise your awareness, your consciousness, at makapag-connect sa mga divine beings like angels? Yes, sir. Napakalaking bagay po ng pagmamantra sa mga chant. Kasi even yung banggitin mo pa lang yung Om, magbabibrate na yung katawan mo. Kasi yun yung dala niya na energy na nakakatulong para pataasin yung frequency and vibration. Yes, yes. Oo. Yung Mani Padme Hum, Namah Shivaya, marami pang iba. Actually, sir, habang nag-uusap po kayo ni Sarah kanina, may download message na binababa sa akin. Ano sabi? At ayun, ang sabi, sir, is yung nandito kasi tayo sa state ng transformation. Kumbaga, maraming new beginning yung mangyayari pa. And yung mga bagay na hindi na nakapag-serve sa atin, like yung mga bagay na hindi nakakatulong sa atin, we have to let it go para hindi tayo mahirapan na iangat yung vibration natin sa vibration ng love. Kasi totoo po yung sinasabi ni Brother Nico, na yung mundo natin kulang na sa pagmamahal. Kasi I saw habang nag-i-scroll ako sa social media, ang daming pinagpipiestahan ng tao. Yung tipong itong bagay na to, hindi naman, kumbaga kung pagtutuunan mo ng pansin, sayang lang yung energy. It is better to focus sa ating buhay, kung ano yung makakatulong sa atin, how we move forward sa ating buhay, ano ba yung mga plans natin, yung mga minamanifest natin na gusto nating maranasan marating sa buhay nito. Para yung energy ng yung manifestation is magamit natin. Correct. Ayun. Ang common denominator dito, Brother Nico, no, we have to raise our consciousness. Parang yun, part to ng ascension process para ma-reach mo yung ikalimang dimension ng consciousness. So, ngayon, magtatapos tayo sa ating program. Anong may advice mo, Brother Nico, sa ating mga kababayan para tuloy-tuloy itong ascension process and our connection with the higher beings? Ang may advice ko, dahil sa ngayon, si Saturn ay nasa Aries na, astrologically. Since ang astrology ay deeply tied din siya sa mga angels. So, ang mangyayari, magiging stricto ang Diyos sa atin, lalo na sa mga pinagdadaanan natin sa buhay, hindi para parusahan tayo, kundi para gusto niya mag-grow pa tayo. So, kung ano man yung mga na-experience natin ngayon na medyo mahirap, lagi natin tatandaan na pag meron tayong mahirap na pinagdadaan, it means pine-prepare lang niya tayo sa bigger things or greater things pa, na mas kung saan mas maganda. Yun. Yeah, mas maganda. Yun, hindi pangit. Ayan. Salamat, Brother Nico. Saan pwede matunghayan ang Mystic Way? Pwede nyo kaming matunghayan Mystic Way sa Facebook as Mystic Way, pati din sa Mystic Way Community. Ayan. Salamat, Brother Nico. Brother Nico Chua. Miss Cara, muli maraming salamat sa iyo. Saan ka raw pwedeng makaugnayan kung sakasakaling gusto nilang humingin advice sa iyo spiritually? Spiritually, pwede niyo po ako ma-reach sa kahit sa Shopee ko po, sa Mystic Tales. Na Tales, yung spelling ng Tales ay buntot. But I'm also affiliated with Auhay. Yes. So you can reach out to me sa Auhay page ng Auhay, and also sa Instagram, Auhay Heal. Ayan. Salamat, Miss Cara. Ayan, salamat. Miss Yuki, saan daw pwedeng makakonect sa Spiritual Guide Philippines for your future events?
Hello po, available din po yung FB page namin, you can search Spiritual Gate Philippines. At gusto ko rin po batiin sila Master Alex of Ayahuasca Ceremony Philippines. At mga buong ka-tribe po natin. Hello po. Ayan, salamat. Nakita mo ba si na Michael Archangel sa paligid natin? Ang ganda ng ano. Sorry, kanina pa ako nilalamig. Sarap ng energies. No? Salamat sa lahat ng mga angelic beings na sumuporta sa atin, nag-umalalay para maging magandang ating discussion tonight sa ating programa. Thank you, Brother Nico. Maraming salamat, Miss Cara and Miss Yuki. Namaste sa inyo. Ayan na. And to all our viewers and listeners na tumutok po sa ating Gabi ng Misteryo. Gabi ng Misteryo.